Kung may isang balita ngayon na nagpapatigil sa bawat magulang sa Pilipinas, na nagpapanginig sa bawat guro, na nagpapatanong sa bawat isa sa atin kung ano na ba talaga ang nangyayari sa ating mga kabataan. Ito yon, ang school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay, 13 ang nasugatan, at ang mga suspek, 2 menor de edad, isang 15 taong gulang, isang 14 na taong gulang, kapwa estudyante ng parehong paaralan. Pero narito ang bagay na nagpapabago ng buong kwento. Hindi ito isang biglaang pagputok ng galit. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang desisyon na ginawa sa loob ng ilang segundo. Dahil ayon sa investigasyon ng PNP, ang 2 menor de edad na ito ay nagplano ng pamamaril ng mahigit 1 buwan. Nagplano, nag-aral, naghanda. At ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila nakarating sa puntong iyon, isang violent online game na tinatawag na Gorebox. At kapag nalaman mo ang lahat ng detalye, mauunawaan mo kung bakit ang buong bansa ay nagtatanong ngayon. Parang hindi ito pag-iisip ng isang minor. Simulan natin sa simula. Ayon sa investigasyon ng Police Regional Office 8 o PRO8 sa Eastern Visayas, ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City ay hindi isang spontaneous na insidente. Ito ay planado. At ang ebidensya? Isang leaked screenshot ng text message exchange sa pagitan ng 2 suspek. Pero ang nilalaman ng mga mensaheng iyon ay hindi karaniwan para sa mga batang nasa edad na iyon. Ayon sa PNP, ang mga screenshot ay nagpapakita kung paano nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang plano para sa pamamaril. Simula pa noong Mayo ng taong iyon. Ibig sabihin, mahigit 1 buwan bago pa man mangyari ang insidente, pinag-uusapan na nila ito. At hindi lang basta pag-uusap. Ayon sa PNP, ang mga mensahe, mamapayay, ay nagpapakita kung paano nila pinag-isipan ang pagdadala ng baril mula sa kanilang tahanan papunta sa paaralan. Nang hindi mahuhuli, pinag-aralan nila kung paano ito gagawin. Pinag-isipan nila ang bawat hakbang. At higit pa doon, ayon sa PNP, ang mga suspek ay nag-aral pa ng batas. Binasa nila ang mga posibleng kaso na maaaring iharap laban sa kanila. Pinag-aralan nila kung ano ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Sinabi mismo ng PNP, the screenshots of their text messages are spreading very quickly. And it's also worrying because it seems like they're also studying by reading the law. Mga bata, pero nag-aral ng batas. Para malaman kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos ng pamamaril. Parang hindi ito pag-iisip ng isang minor. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pangunahing bagay na iniimbestiga ng PNP. Ang papel ng violent online games sa insidenteng ito. Ayon sa investigasyon, ang isa sa mga suspect mo, ang 14-year-old na si Nash, ay lulong sa isang online game na tinatawag na Gorebox. Pero ano nga ba ang Gorebox? Hindi ito ang karaniwang laro na pamilyar sa atin. Ayon sa mga investigador, ang Gorebox ay isang chaotic at physics-driven online game na may tema ng destruction at karahasan. Sinabi mismo ng PNP, Gorebox is a violent online game. The player has someone to talk to teach them how to shoot. Gorebox also makes a player believe that he can do anything because of the power in his hands. Isipin mo yun. Isang laro na nagtuturo kung paano mag-shoot. Isang laro na nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan sa mga kamay ng manlalaro. Isang laro na ang tema, destruction. At ayon pa sa PNP, ang Gorebox ay hindi lang isang simpleng laro. Ito ay isang platform kung saan ang mga estranghero, mga taong hindi mo kilala, ay maaaring pumasok sa iyong laro, makipag-ugnayan sa iyo, at unti-unting ikondisyon ang iyong isipan. Sinabi mismo ng PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Wilson Asueta, this is where strangers who join their games can enter. So then when his or her behavior is studied online, so that they can get close to him or her, then they will invite him or her to move to a messaging platform or communication platform, where they will talk,
And that's where the mind conditioning or indoctrination happens. Hindi lang laro, indoctrination. Unti-unting binabago ang pag-iisip ng isang bata sa pamamagitan ng isang laro. At ang epekto ng Gorebox sa 14-year-old na suspect ay makikita sa kanyang mga aksyon sa loob ng paaralan. Ayon sa PNP, ang 14-year-old na si Nash ay nagpalit ng magazine habang nagpapaputok. Ibig sabihin, hindi siya nagkataon lang na may baril. Naghanda siya. Nagdala siya ng extra magazine at sa crime scene, 40 empty shells ang na-recover ng mga investigador. 40 bala. Sa loob ng isang silid-aralan na puno ng 40 hanggang 50 estudyante. Pero narito ang isang detalye na nagpapakita kung gaano nakalala ang impluensya ng Gorebox sa kanya. Ayon sa PNP, ang 14-year-old na suspect ay hindi mahusay na mamamaril sa totoong buhay. Sinabi mismo ng PNP, "At one point in time, it was taken to the shooting range. He's not that good or intelligent, but he knows how to manipulate the magazine release, reloading. Hindi siya mahusay na mamamaril, pero alam niya kung paano mag-reload. Alam niya kung paano palitan ang magazine, mga bagay na natutunan niya sa pamamagitan ng isang laro." At dahil sa lahat ng ito, ang Information and Communications Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, na siyang pinuno rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, ay gumawa ng isang mabilis na desisyon. I-block ang Gorebox sa buong Pilipinas. Sinabi niya, "In fact, I have already ordered that this particular application and game be suspended and be blocked from the Philippine jurisdiction pending the investigation." At dagdag pa niya, "The first intervention that CICC can do is to prevent such things from happening. And those who are still addicted to this game, or realize this game can be prevented from happening, lest someone follow suit, someone else imitate it." Gorebox, blocked na sa Pilipinas. Pero hindi lang Gorebox ang iniimbestiga ng PNP bilang posibleng impluensya sa mga suspek. May isa pang bagay na lumabas sa investigasyon na nagpapakita kung gaano kalayo ang naabot ng impluensya sa mga batang ito, ang KMFDM Band. Baka hindi mo pamilyar ang pangalang ito. Ang KMFDM ay isang German industrial rock band. Ang pangalan nila, isang German phrase, na sa English ay nangangahulugang "no pity for the majority." At narito ang bagay na nagpapanginig. Sa ilang larawan ng isa sa mga suspek, makikita siyang nagsusuot ng t-shirt na may KMFDM na nakaprint. At bakit ito mahalaga? Dahil ang parehong brand, ang parehong KMFDM shirt, ay suot ng mga suspek sa dalawang pinakakilalang school shootings sa kasaysayan ng mundo. Una, ang Columbine High School shooting sa Colorado, United States, noong Abril 1999. Kung saan 13 estudyante at isang guro ang namatay at mahigit 20 ang nasugatan. Pangalawa, ang Abundant Life Christian School shooting sa Madison, Wisconsin noong Disyembre 2024, kung saan 2 tao ang namatay at 6 ang nasugatan. Parehong insidente, parehong KMFDM shirt. At ngayon, ang Tacloban. Sinabi mismo ng PNP, "Let's look at everything. We will look at all angles, all motives here." Ngayon, pag-usapan naman natin ang motibasyon. Bakit ginawa ng 2 menor de edad ang insidenteng ito? Ayon sa initial investigation ng PNP, ang 2 suspek ay nabuli ng kanilang mga kamag-aral. Pero narito ang mga detalye. At kapag narinig mo ito, mauunawaan mo kung gaano kasakit ang nararamdaman ng mga batang ito, kahit hindi mo maaprubahan ang kanilang ginawa. Ang F-15-year-old na suspect ay lagi raw sinasabihan ng kanyang mga kamag-aral na pangit ang kanyang gupit ng buhok. Ang 14-year-old na suspect ay lagi raw tinutukso dahil sa kanyang taas. Sinasabihan na siya ay masyadong maikli. Yun lang. Ang gupit ng buhok, ang taas. Pero para sa mga batang ito na walang tamang gabay, na walang tamang outlet para sa kanilang mga nararamdaman,
na nalulubog sa isang violent online game na nagtuturo ng karahasan. Ang mga simpleng pang-aapi na iyon ay naging sapat na dahilan para gumawa ng isang bagay na hindi na mababawi. At sinabi mismo ng ama ng 14-year-old na suspect na nang marinig ng kanyang anak ang unang putok, hindi na siya makatigil. The boy couldn't stop himself once he fired one shot, and the gunshots started coming one after another. He couldn't stop himself from firing the gun. Isang bata na hindi na makatigil. Kaya ang mensahe ng PNP sa lahat ng magulang, sa lahat ng guro, sa lahat ng miyembro ng komunidad, i-monitor ang inyong mga anak. Lalo na ang kanilang social media, lalo na ang mga larong kanilang nilalaro, lalo na ang mga taong nakikipag-usap sa kanila online. Sinabi mismo ng PNP Anti-Cybercrime Group na matagal na nilang binalaan ang mga magulang tungkol sa mga online games na hindi ligtas para sa mga kabataan. Dahil ang mga kriminal ay gumagamit ng mga online games bilang front para makalapit sa mga kabataan, para i-condition ang kanilang isipan, para i-indoctrinate sila sa karahasan. Bilang tugon sa insidenteng ito, ang Chief PNP ay nag-utos ng mga hakbang para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. Mas malapit na koordinasyon sa mga barangay. Mas aktibong pakikilahok ng mga magulang. Mas mahigpit na monitoring ng social media ng mga estudyante. Pero narito ang katotohanan na kailangan nating harapin. Sinabi mismo ng PNP, "We understand that there is not enough budget for X-ray, metal detectors, hiring of security guards. Kulang ang budget, kulang ang seguridad, kulang ang monitoring. At ang resulta, 3 estudyante ang patay." Kaya ang solusyon, hindi lang nasa gobyerno, hindi lang nasa PNP, hindi lang nasa mga guro, nasa ating lahat. Bilang mga magulang, alamin kung anong laro ang nilalaro ng inyong anak. Alamin kung sino ang nakikipag-usap sa kanila online. Alamin kung ano ang kanilang nararamdaman sa loob ng paaralan. Dahil ang Gorebox ay hindi lang isang laro, at ang bullying ay hindi lang isang simpleng biro, at ang mga red flags sa social media ay hindi lang isang post. 3 estudyante, 3 pamilya, 3 buhay na hindi na mababalik. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamasakit na katotohanan, ang lahat ng ito ay maaaring naiwasan. Kung may nakakita sa mga violent videos na na-post ng 14-year-old na suspect at kumilos agad, kung may nakinig sa mga batang na bully at tumulong agad, kung may nag-monitor sa mga larong nilalaro ng mga bata at kumilos agad. 3 bata sana ay buhay pa ngayon. Kaya sa susunod na makakita ka ng red flags, sa social media man iyon, sa pag-uugali ng isang bata, o sa kahit saan, huwag nang mag-atubili. Dahil ang isang aksyon mo ay maaaring magligtas ng maraming buhay. Iyon ang tunay na aral ng Tacloban. Ano ang nararamdaman mo sa nangyaring ito? Bilang magulang o bilang estudyante, ano sa tingin mo ang dapat gawin para maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. Salamat sa panood.